Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases that, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala. Hanggang saan lang papayagan yung mga rallies dun sa SONA sa pagmarcha po nila? May mga negotiations na ngayon, may mga talks na ngayon na ginagawa with all the sectors concerned, including those who are planning to conduct their mass activities pro and against the government. And magkakaroon ng mga final decisions regarding that matter in these coming days para talaga magkasunduan kung hanggang saan ang mga boundaries para pagdating ng D-Day, wala nang persahan. Kung anong pinag-usapan, yun na lang ating i-implement. Thank you, sir. Thank you, Mark. Thank you very much, Sir Mark. Next is we will be having Mr. Edniel Parosa of DZRH, sir. Morning, Chief. Chief, balikan ko lang yung sa security assessment o advisory ng China. Nabanggit nyo kanina, may mga propaganda or narrative. Sa mata ng Philippine National Police, sir, saan kaya nanggagaling yung mga ganitong motibo sa pagpapakalat, sir, ng mga propaganda against the Philippine security? Well, nakita naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there must be narratives, there must be some interest on that. Well, I would would like to defer the answering to on the nitty-gritty of this matter doon sa mga proper authorities natin, the DFA, and most especially sa ating PCO na, sa Malacanang na, para makita natin kami naman sa Philippine National Police will just support and go with the direction where the national leadership will take us. Pero sir, as far as the PNP is concerned, walang basis yung sinasabi nila. At least doon sa trend ng crime sa atin. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen eh. In the past few months, I am very sure you will agree with me na wala na tayong nakikita talagang yung may mga pagbaba ng barko, ina-armalite yung tao sa gitna ng Commonwealth. May ina-armalite na government official. Wala nang ganun eh. So, may mga kidnap victim na kinikremate. On their own, kinikremate na mga kidnapper. Wala na tayo nakakita ng ganun. Ang mga nakikita nating krimen ngayon, ginagawang krimen, nangyayaring krimen, nasusolve ng PNP. Okay? So, nakita natin, Anson Ke, nasolve natin. Yung latest na kidnapping naman na ginawa ng against Chinese nationals na naman, nasolve natin, 12 ang ating nahuli, 6 na Chinese, 6 na Pilipino. So, essentially, the PNP can proudly say that we can actually say that we are on top of the situation. May nangyaring insidente sa Panabo, magpa-practice lang sana tayo ng CIMEX, bilang may tumawag, sir, sandali lang, tigil muna ang CIMEX, at ito ay live na insidente, may tumawag dito, may baril daw yung tao at may droga. So, rumisponde ang mga pulis natin, pinanood natin sa ating command center, live natin pinapanood. Kung anong ginagawa ng mga pulis natin, na-record natin, na-release natin sa media, para inyong makita na talagang ito, ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat, talagang we are doing everything within the ambit of the law. Sir, sa ibang topic, alam namin, sir, DOJ na yung magsasalita sa kaso ng Sabongeros. Pero anong update doon, sir, sa mga police na involved or are allegedly involved, sir, doon sa crime? Well, of the 15, 12 ang active, ang 3 ay out of the service na. Yung 12 na yan is under restrictive custody sa atin. Nandyan sila ngayon sa ating
facility para sa mga taong naka-restrictive custody. Sir, last week sinabi ni SILG na more or less alam na ng DOJ na yung listahan ng alleged members ng Alpha Group. Sa bahagi ng Philippine National Police, may ginagawa ba tayo sa pag-monitor sa kanila or paano ba ito, sir? Sa panig ng Philippine National Police, kami ay sumusunod lamang sa sasabihin ng DOJ. Balo. Sige. Thank you. Thank you very much, sir. And lastly, we'll be having Sir Alfred Dalizon of People's Journal, sir. Pasensya na sir, pero talaga, ganun na talaga ang long and short of it, talagang we're taking cue from the directions of the DOJ. Kasi ikaw na rin nagsabi kanina na the DOJ have already taken cognizance and taking the lead in the further investigation and case build-up in this case. Okay? Thank you. Morning, sir. Yes, Alfred. Sir, yung nahuli sa Tawi-Tawi, yun ang palaging yung southern backdoor lang, tumatakas yung mga Chinese suspects, yung mga involved sa Pogo. Start na ba to na mapipigilan na natin yung mga ganong incidents, sir? Ayoko sanang i-highlight, Alfred, kasi baka ma-realize ng mga kalaban natin. Pero siguro they have already realized na ang southern backdoor hindi na rin safe para sa kanila. No, dati nagagamit nila yan. Even, especially during the previous administration, talagang nandyan ang daanan eh. Di ba? So sa ngayon, kung mapansin nyo, may 5 na tayo dyan na yung dati, naalala nyo, just a few months back, may nahuli tayong 5 dyan na ganun din, nagkahabulan ng speedboat at nahuli natin sila. Sa ngayon naman, eto na naman, na monitor na naman natin na papasok ang isang high profile and high value na fugitive at nahuli na naman natin. At meron tayong mga interdictions dyan, smuggled cigarettes, vape, mga iba-ibang mga insidente dyan. Sa dami kasi ng mga insidente na rin na ating nagagawa, medyo nagiging mukha lang siyang maliit, pero malaking mga trabaho ang nandun na nakukuha natin sa southern backdoor. Hindi na safe para sa mga kriminal yan. Sir, last question. Sir, yung sinasabi mong narrative tungkol doon sa mga Chinese, yung tanong ng kanina, sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis.
Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days, the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila Na, di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos, hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama ba kaya ang ginawa nyo? Di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral, that's not the true dispensation of justice, and that's why they cannot defend it in an open public discourse. Sir, yung video na yan, possible ba na connected yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Ano na? Yung video na yan, sir, connected kaya yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Hindi ko alam kung paano ginawa ng Chinese Embassy ang kanilang advisory, Pero ang malungkot nga rito, ang malungkot sa insidente na to, napipick up ito ngayon ng mainstream media kasi may columnist na nag-reprint nga nito na para bang ginawa na parang recent lang na ang totoo napakatagal na, taon na ang nakalipas. Okay, so kaya medyo nadamay nagkaroon ng semblance na as if totoo nga dahil may columnist na pumick up nito.